Nako, eto. Yung susunod nating topic, mga kababayan, sa tingin nyo po bago sa atin itong lahat? Sa tingin nyo po, bago sa ating lahat ang pag-anunsyo o ang pagsabi ng Vice Presidente na tatakbo ako ng 2028? Alam na ho natin no? Tayong mamamayang Pilipino, alam na po natin ang diskarte ng mga Duterte, mga bossing. Yung tipo ho bang, hindi ako tatakbo. Hindi ako tatakbo. Pagdating ng dulo, tatakbo na ako. No? Yung mga testing the waters nila at yung tipo ho bang para panabikan sila, mga bossing. Pero yung kay Inday Sara Duterte, simulat sa pool naman po, alam na natin yan, mga kababayan. Simulat sa pool pa lang po, alam na natin na yan ang plano nila. Eto nga po nakaupo pa ang Pangulong Bongbong Marcos pero mga nagmamadali na ho. Nakaupo pa ang Pangulong Bongbong Marcos pero pinipilit ng pabagsakin ng mga Duterte, mga bossing. Tapos kapag kayong may mga interview at merong mga nakaharap na mga kamera, minsan hindi mo malaman kung ano gusto nila sa sarili nila. Biglang pa-victim effect. Naku, ayaw naman naming pabagsakin yan. Naku, hindi naman kami ganun. No? Hindi naman kami nagmamadali sa kapangyarihan. Pakinggan nyo ho, mga bossing. Abet de la Vega, shoutout sa iyo. At Cheryl Santa Maria. Noong January, pumunta akong Japan. Nandun ba si Taylor Swift? And then, nagtatanong lang ako, ha? Tanong lang naman yon. Alam ko kasi idol yata ng Vice Presidente si Taylor Swift. Kaya nagtatanong lang ho tayo, mga kababayan. Huwag kayong magagalit, mga DDS. Na-meet ko yung ating mga overseas Filipinos na nakatira na doon, nagtatrabaho doon, at marami sa kanilang mga pamilya ang nandito sa Pilipinas. At tinanong nila ako kung tatakbo ba daw ako ngayong 2028, at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running in the 2028 presidential. Sandali, madam, baka kami, no? Iboboto ka namin, no? Pagka narinig namin ang inyong dahilan, at pagka yung inyong dahilan o yung mga kasagutan nyo, karapat dapat na paniwalaan, naku, isa kami sa boboto sa iyo. Pero hanggat wala ho kaming naririnig, Madam BP, na paliwanag doon sa mga confidential fund, doon sa pondo ng bayan, mukhang madami po ang mamamayang Pilipino na parehas po ng kagaya ng desisyon ni Mark Ramos na hindi ko to iboboto hanggat hindi ko naririnig kung saan napunta yung pondo ng bayan. Ayaw ba? Elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin. Aba, madami yatang pagkukulang. Madami daw dapat ayusin. Dapat baguhin. Kailangan siguro baka yung China. Eto ngayon pumapalag-palag tayo sa China, hindi dapat 'yan. Kasi nagkakagulo sa West Philippine Sea. Dapat sumusunod lang tayo doon sa gusto ni Xi Jinping. 'Di ba, Ma'am Chris Rose? Wag na. Di kapit maging presidente. Delegates, mga kababayan. Delegates, baka pag nanggigil ho ito, mga bossing. Sabihin, kayo, ipapapatay ko kayo. Pag may nangyari sa akin, kayo, ipapapatay ko kayo. Baka ganun din na sabihin. Baka yung mga kumukontra na kagaya ni Mark Ramos, hindi nyo na ho kami mapanood, mga kababayan. Di ho ba? Kasi bakit? Ganun yung nakikita nating estilo nila Ganun yung nakikita natin na tipo ho bang kapag hindi ka pabor sa kanila, bubulihin ka nila. Pero kaya lang mga bossing, yung style na po na yon, wala na. Hindi na po gumagana sa mga Pilipino, no? Sabi nila, laos na yan. Kumita na yan dati. Ngayon, hindi nakikita yan. Hindi na uso yung mga pambubuli-buli na yon. Maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region, at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwan.
Naging competitive po ba ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan? Naging competitive po ba ang dating Pangulong Duterte doon sa usapin na West Philippine Sea? Nung panahon po na siya ay nanunungkulan, i-plus mo na po sa kanya, no? I-plus mo na sa kanya yung meron siyang sandata. Nakakapanalo pa lang natin sa UNCLOS nung panahon ng nag-uumpisa ang kanyang termino. Aba, plus points na po yun, mga bossing. Pagkakalabas lang yan, ibanandera ng dating Pangulo yan, o eto, kami ang nanalo dyan. Yung mga karatig na bansa, kasama po ng mga sumusuporta sa atin, at kasama po, isama mo na din yung hindi mga nakasuporta, mapapasuporta po yan, kasi igagalangin nila kung ano yung naging desisyon sa UNCLOS. Pero pinaglaban ho ba ng dating Pangulo? Hindi, di ba? Ngayon po, eto, mas nagiging competitive po ang ating gobyerno ngayon, mga kababayan. Oo, magulo, maingay. May mga bangayan. May mga banggaan ng mga barko. Pero pumapalag ang ating Pangulo. Pumapalag ang gobyerno ng Pilipinas kasi ayaw nila na masakop yung ating bayan. Ayaw nilang masakop ni katiting ng ating mga isla o ni katiting ng ating katubigan. Yaan ang tunay na lumalaban. Di ba? Yaan ang tunay na lumalaban. Sabi ni Maki Kwan, nagpa-parking pa nga ang mga Chinese boats sa Davao. Si Digong nyo noon. Naalala nyo mga bossing? Helicopter ng China, lumalagpas sa ating teritoryo. Ang sabi ng dating Pangulo, matulog na daw ako, sabi ng dating Pangulo. Ay hindi, si Chris Ulo pala yun. Yung kaibigan natin na si Chris Ulo. Hindi, late ako. Alauna lang dito, hapon, sa kinaroroonan natin. Ayan po, suportahan nyo po yung kaibigan natin na si Chris Ulo, mga kababayan. Ay, naku po. Palagi ho akong nandiyan sa live ni Boss Chris Ulo, no? Kapag gusto ko nung mga talagang usapang politikal at talagang kwentuhang nakakatawa, Chris Ulo, mga kababayan. Di ba? Puntahan nyo lang po yung channel na yan. Pindutin nyo yung like button. Pindutin nyo na din po yung subscribe button. Malapit na pong mag 400,000 yan. Sabi ni Chris Ulo, ay wala ka pala sa Pilipinas. Wala! Tuloy. Na ang Pilipinas at ayaw natin yon. Sa 2025 elections, pinag-iisipan ko pa kung ano yung participation ko. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Feeling ko, yes, makakasama. Bakit to, mga kababayan? Mismo yung mga nakaraang mga buwan, ano po ang sabi niya? 'Di ba? Ayaw na po sa kanya, ayaw magpa-endorse nung mga mayor, nung mga taga Davao sa kanya. Bakit? Siyempre mga kababayan. Bakit? Kung ikaw magpapa-endorso sa medyo may negative, ang tingin ng tao, tingin mo aangat ang kandidatura mo nun? Tingin mo may ikapapanalo mo yun? In-endorso ako ni Sara Duterte. Yari, no? Kakampi pala ni Sara to. Kakampi pala ng dating Pangulo to. Kakampi pala to ng nung mga kumakalaban sa West Philippine Sea. Sige, hindi ko iboboto to. Yun ang magiging epekto, mga kababayan. Kaya yung mga DDS na hanggang ngayon ayaw pa ding maniwala na ubos na sila at wala na pong nangyayari doon sa side nila, naku po. Siguro kamutin nyo yung wet packs nyo, sundutin nyo yung butas ng wet packs nyo, tapos amuyin nyo. Baka sakali na magising kayo. Mga tutulog-tulog Mga mahihina ang kukote. Sabi, lumalakas kami, palakas ng palakas. Putik na yan, makita mo yung kanilang mga rally. Nag-umpisa sa napakadami. Ngayon lalabing-pito. Ngayon 32. Tapos eto, paano mo masasabing sila ang lumalakas? Samantalang yung mga kakamping nating mga kaibigan, kanino at sino ang sinusuportahan? Si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo man makuha yung 15 million na yon, sabihin mo ng kalahati lang nun. Di ho ba? Sino ang tunay na lumalakas? Kaya doon sa mga DDS,
Sundutin nyo yung butas ng wet packs ninyo, pasok nyo yung daliri nyo konti, wag nyo itodo ang bantot na nun. Kalahati lang, siguro 1/4 lang ng daliri nyo. Tapos sabay, singhutin ninyo, singhutin ninyo. Baka medyo magising kayo sa katotohanan. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos dahil kung ang hindi pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin ko yon. Kaya pag-iisipan ko kung Yan, may style na ganyan akong nakikita, mga bossing. No? May style akong nakikita, mga ganyan, mga bossing. Para mawala ang picture sa kanya ng mga Duterte, yun, tumawid ng bakod. Sumama doon sa administration slate, mga kababayan. Kaya ako kabado ko doon sa mama na yun eh. Na kapag katapos ng eleksyon at nanalo siya, dahil nga tumawid siya ng bakod, nagmukha siyang, pro-government na siya. Pro-ano na siya. Nasa side ni PBBM at wala ng Duterte sa kanya. Baka pagkatapos ng eleksyon, kung mananalo, baka bigla ho, mga kababayan, na pagkatapos ng eleksyon, biglang balik bakod lang din ho yan, mga yan. Kaya kailangan ho, mga boss chief amo sir, maging wise tayo sa pipiliin nating kandidato. Hindi po basta lang, eto hindi naman hindi naman to ganito, ganyan, no? Hindi naman to maka Duterte. Baka mga nagbabalat kayo lang po kayo. Sabi ni ni Cowardly Brave Tol sa Senado. Magaling ka magbasa, sir, Shout out sa iyo. No? Sabi ni Ma'am Brenda Barton, Cayman Islands resident si Mark. High-end place to be. Naku po. May naghahanap na naman ba sa ating DDS? No? Hahagilapin nyo na naman ako. Gusto nyo na naman akong patayin? Let's go. Kuha muna kayo ng passport. No? Baka yung iba sa inyo wala pang passport. Bago nyo intindihin kung paano kayo makakarating dito. Di ba? Tuloy. Naku, si pambansang nanay nandiyan na. Shout out sa inyo. Panay retoke. Cash minute. Samantalang si BBM namin umiitim sa kakapunta sa probinsya. kung anong participation ko sa darating na 2025 elections. Yan.